Masaya ba kayo every Saturday kahit mainit na? Amen? Pwede bang bigyan mo ng ngiti ang katabi mo? Ngiti lang muna, kahit ngiti lang. Okay? May mga first-timers tayo, hindi ko na i-mention sila. Okay? Meron din tayong mga second time, third time. Okay? Ang mga iba dito, medyo, you have been here for so long of time and you have been coming here for so many times and thank you so much for coming here. Okay? So, stay hungry, stay open kasi may gagawin si Lord. Sino dito nandito ka last Saturday? Wala kasi wala tayo last Saturday. Oh, kasi conference 'yon, okay? So, last week, di ba? That was the other last week of Saturday noon. So, nandito tayo. I've talked about the ministry of staying. Amen? Who among you were blessed with that word? Grabe, that was so really in my heart na sometimes, kinahanglan yun nga magpabilin. Di ba? So, dili sa tanang panahon, perminti na lang kagukukuron para mabilin. Dapat magdesisyon ka nga magpabilin diha sa Ginoo. Amen? Ang pinaka-first nga nagpabilin para sa imo higugmaon ka si Jesus, si Lord. And I ought to believe na pud kay ana nga heart kay nasabtan guni mo nga nagpabilin si Jesus sa imo. How much more ikaw nasabtan mo nga nagpabilin siya? Ako pud Lord, dili ko mapuli magpabilin ko para sa imo. Amen? But tonight, I'm gonna share something different because kung dili na ko ni siya i-share mga anak, this would hang something on my heart. And at the same time, this would somehow balikan ko ani adlaw-adlaw. Kaya kagahapon na nako dapat i-share, pero just this morning lahi na pod na gina-speak ni Lord sa kuha. I'm gonna go to the book of 1 Samuel chapter 17 verse 16. Wala ko lain verse na kanilang. Okay? So I want you to focus on this verse because this is going to be my verse for the entire preaching. So please give me your 30 minutes and promise you guys the Lord is going to speak into your life. Okay? For 40 days, the Philistine came forward every morning and evening and took his stand. Sabon ako. In 1 Samuel chapter 17 verse 16. For 40 days, the Philistine came forward every morning, every evening, and took his stand. Unsa man ang verse, pastor? Wala man ay unsa man wala may kalami nga verse, no? 1 Samuel, who knows the story in 1 Samuel? The story of, you know that, in your kids' church. Di ba? Dili tanan na kids' church. But if you happen to attend a kids' church, this is a very well-known story. The battle of David and Goliath. Di ba? And favorable kay David. Kasi David ang nakadaog sa ilang battle. Right? And this is the time, gusto lang nako tanggalon sa nimo ang victory ni David. Gusto lang nako mo backtrack ka kadali. I-backtrack lang nato ang kagalingon ang story. Okay? Duha ka kampo. Philistine and the Israelite camp. Duha sila ka kampo and nakaposisyon na silang duha. And they are much ready to fight. And what happened on the brink, on the middle nga naga-fight na sila and they're about to sulong na sila, here comes a big man, a Philistine named Goliath. Gawas siya. And paggawas pa lang niya, wala pa siya nakigpatay, wala pa gigamit niyang sword, wala pa niya gigamit niyang spear. Nigawas lang siya, ug ang tanang mga Israelites, you know Israelites? The people of God. Mo ni ang mga armies of Israel. Shock na sila pagtanaw lang ang Goliath. Patay. Kaya if you're going to look, Goliath, as expert will say, Goliath is 10 to 15 times bigger than a regular man. Kung ako ang regular size of a person, 10 to 15 times ako dako. So ingana ka, ma-open yun mong Goliath. Masak yun ka. Hasta ka dako. So sa ato pa, kung dako si Goliath, hasta dako at 10 to 15 times. Unsa na lang gisuot? Ang iyang helmet, ang iyang front armor, ang iyang back armor, ang iyang sword, ang iyang spear. Diyo dako po. O kato pa lang na, pwede na ka mahadlok. And all of them is shocked. Kabalo mo sa gibot ni Goliath. Wala siya ni sulong. Kabalo ka, nagyaw-yaw lang siya. Ay! Ano na siya dito? Kamukid sa isog niya. Alim mo dili. Pildi ako ninyo. Kung mapildi ko ninyo, mahimo ninyo ng mga serbantanan. Kami nga mga Philistine. Pero pag kamo ang ako mapildi, I will make you my subject. I will make you all my servants. Ano si Goliath? And today, nang hinamog pa siya, wapan naman ang ginamog siya today. I defy all the armies of Israel. I challenge you. Match me. If you're going to backtrace this, kaninga verse, kaninga story sa 1 Samuel 17, this is the fight of David and Goliath. Yaw-yaw siya taman in all. And listen mga anak, for 40 days, diri na tamo sulod. For 40 days,
The Philistine came forward. The Philistine, this is the Goliath. The Philistine, the Goliath, came forward every morning and evening and took his stand. Di man ka na sobra isa kabulan. Walay nilaban niya. But we know the story, ninilaban si David. Tagala sa si David, kadali. Backtrack, mo-backtrack na kadali ha. Sulod sa 40 ka adlaw. Wala. Anang Bible, they were trembling in fear. Pagkita nila kang Goliath, Ginoo ko tabang Lord. Moon, wala pildi gid mi, wala. Kato pa lang. He took his stand. Nalang siya dito. Kinsay mo match niya. Dali. Listen mga anak. Pabalik-balik for 40 days. Every evening. And wala siya nagamit sa iyang spear. Wala siya nagamit sa iyang sword. Ang gigamit lang niya, iyang voice. Sagit lang siya. Hey, kamo. Kinsay mo laban ako. Ali. Karon, pildihon ta mo. Si Goliath naging mga anak. The same tone, the same voice, the same threat to the people of Israel, to the armies of Israel. O kung imo muna na anak mo ka na nga senaryo, lahi akong pagdawat kay sama sa akong kinabuhi, kung asa ko karon sa akong pagiging Kristohanon, pagiging disciple. Nakita na ko, gi-reveal sa kuha ni Lord, na sometimes ang kalaban, the enemy doesn't always attack us with sickness, doesn't always attack us with temptation, with poverty. Sometimes the devil will just talk long enough until you start to believe him. You never heard me. Di ba, magkasakit ka, patay, isulayan ko si Hawa, sakit ko, magkwarta, pobre kay ko, magiging piso, pastor, yun, yung natintal ko, nakasala, lagi ko kagahapon. Pwede ka na ang attack sa yawa. But sometimes, listen to me, this preaching is an expose to the devil. I want to expose the devil on the strategy of the devil in each and every one of us today. Dili na ko gusto i-highlight ang yawa, pero gusto na ko siya i-topic kay na siya ginabuhat sa imong kinabuhi nga pag ignorante ka ani, dili ka mo succeed sa imong kinabuhi. Dili ka mo go up ug mo go to your next level ingon nga anak sa Ginoo. Kay sometimes tungod ignorante ka, wala na kasabot sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, busy na kay ka. Nakalimot na ka, nakasunod na ang yawa sa imong kinabuhi. O pamilaw karong gabi, kay karong gabi gusto na ko i-expose ang ginabuhat sa yawa sa imuha. Are you listening? Are you here? Are you with me? Ayusod katulog. Nasa tubangan, nasa likod, nasa gilid. I want everyone to understand this. Kay dili tungod batanyon pa ka nga wala yawa diha. Dili tungod nagminyo na ka nga wala yawa diha. Dili tungod kay dato na ka, jayso ka ay ka, dahil na medyo gwapo na kay ang imong estado sa imong kinabuhi, wala na ang yawa, wala dili. You're wrong. Because you don't know how the devil will work. And this is the reason why I'm here, because I want to expose the work of the devil. Kasi crucial kayo kita nga mga batanon, kay kani ang mga starting point kung pwede dula-dulaan sa yawa ang imong una-una, ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing. Kung gusto na ko na masabtan niyo, kitang tanan, kung naa ka karon dire, this is the perfect time for you. This is the time that you will listen, that you will once again receive and have a revelation. Masking init sa likod, masking init na may pahina mo, I want you to receive. Okay? Kasi naay something ani nga message nga makaingon gyud mo, the Lord is going to speak to me. Kabalo mo mga anak, tungod i-allow lang nato ang yawa no mo talk sa ato too much. Moabot sa punto na pwede na nato tuuhan ang tanan niyang ingon sa imong kinabuhi. Kabalo mo sa gingon, ang sa gibuhat ni Philistine the giant, nagstorya siya sa tubangan. Wala pa siya ni kagira. Nagstorya lang siya na for 40 days, that's not normal. Walay someone nga ang ato mag-focus katong gawa sa si David. Diba? David, I come to you in the name of the Lord. You come to me with spear and your javelin and your sword, but I come to you in the name. I come to you in the name of the Lord. Grabe, kani, patyunta ka. Kay nasa ko si Lord. Dito, medyo excited ka. Tingnan ko sa story, mo to ang climax. Pero gusto nyo ko i-backtrack na ay dako kayo na span for 40 days. Wala pa sa picture si David. Napa siya siyang karnero because David was a shepherd. Tigbante siya karnero. Napa siya dito up until gitawag na siya sa papa kay magpadalaog. Pagkaon para sa mga igsoon nga part sa armies of Israel. Utro nga hadlok. Utro nga wala. Trembling in fear. Pero 40 kaadlaw na, that's not normal. Buot pasabot na train sa yawa ang mga nahuna sa mga armies of Israel. For 40 days, the same tone, the same threat, the same
Words na ginabato niya, match me. Kinsay mga kuan niya, isog niya. Dali mo. Today, I defy the armies of Israel. Nagets ninyo na? Grabe ka, worse. Grabe ka. Listen, ha? Kung makita ninyo, ang battle na is no longer on the physicality. It's no longer on the body. The battle is already in the mind. When Goliath stood his ground and he took his stand, sige siya, yaw. Pilbin na lagi mo. Match me. Karon palang daan, awan yung mga nawong, hadlock na mo. Goliath na good. Goliath. Wala na, wala ini for 40 days. So it's no longer a battle of the physical. It's a battle of the mind. Wala pa yun na itabo, ha? Are you listening to me? Muradog ikaw, every morning when you wake up early in the morning, ang mga madungog nimo is ka ng mga words o mga thoughts ng mga dili maayo. You're not enough. Hindi na ka magbago. Ingana na ka. Di ba nag-fail ka sa una? Mag-fail na gyapon ka. Okay, trabaho? Hindi ka magkatrabaho. Tapunan man ka. Do you know the thoughts? When you wake up early in the morning, pag paningkamot lang, pagtrabaho lang. Di ba nagtrabaho na ka? Pangita pag-client. Kung nakasabot mo sige, unyan na mag-sell group. Unyan na tayo mag-serve. Unyan na. Grabe, giilad na ka na, gipamortahan na ka na. You know the thought? The battle is no longer on the physicality, on the body, but the battle is already in the thought, in the mind. Are you with me? Muna kani nga verse, wala lang siya nag-describe kung unsa ka persistent si Goliath sa tunga. Nag-challenge niya ang army sa Israel. Dili lang ni. But I believe with all of my heart, this verse, it describes how the enemy would train our thoughts to surrender even before we start to fight. And you never heard me. Wala pagi kakasugod og laban sa kinabuhi. Nibigay na ka. Wala pagi nagsugod pa lang ka sa kinabuhi. Wala na ni compromise na ka. Ni surrender na ka. Ug morning nga verse, gispit ni Lord sa kuha for 40 days. Naalang sa tunga si Goliath. Way ni sukol niya. Na-brainwash niya tanan mga armies of Israel. Tagala si David. Tagala lang sa ninyo. Kalahi man ang personal revelation ato ka David. Mga armies mo, ibutang nimo isa ka sa armies ito. Na-train ka na army ka ha? Makiglaban ka, makigpatay ka kasi mga criminology diri. Kaysa may eskwela diri og kanang, you know it. That na kay allegiance, na kay patriotism. Di ba? Na kay nationalism, that you are willing to die for your country. That you are willing to die and willing to die for your kingdom. That's how you were trained as a soldier. As an army. For this time, wala, boy. Ang gibuhat lang ni David, nagsigayang mata, gigamit niya iyang boses. Kinsa may nakariyan. Match me. Kay kung pagno, kami, sulugoon minyo pag kamo, you will all become our subject. You will all become our servant. Nagets ninyo na? So kani nga story na, it's not just a normal story of the giant. But this is the story of a mind siege, of a mental siege. It's giving us a picture how the enemy will try to conquer your mind. Conquering the mind before the man. The devil knows na dili siya kasulod sa imong kinabuhi. Dili kaniya makuha pag dili niya masulod ang imong una-una. Hallelujah. I'm exposing what the devil is doing in your life. Dili masamok sa yawa ang imong kinabuhi kung dili niya una samok-samok ang imong una-una. Pag masudlan niya imong una-una, makasulod siya ninyo. Because this verse talks about how the devil would try to get in and win your mind over you. Dili ka niya kay, grabe, power na kay ka, to the next level na ka. Ang imong una-una ron, atong tarungon, na pwede sudlan na sa yawa sa imong kinabuhi. Amen? Dili pwede, nga gusto ka magmadinaugon sa imong kinabuhi, so ang imong una-una, pildido ka. Dili pwede na. Are you with me? You want to become victorious. You want to live in a victorious life, pero ang imong una-una, wala na. Wala pala gani. Gusto pala gani mo maging victorious, pero yung una-una, pildido na ko. I am not enough. Wala dyan ko yung trabaho. Wala dyan ko, ingani na lang dyan ko. Do you understand what I'm trying to say? And this is why, gusto na ko masabtan niyo ni, nga naay taktik ang yawa.
Nasa strategy. Are you listening? Number one, expose. The strategy and the tactic of the enemy is not always physical. It's psychological. Huna-huna, baby. Yes, ang yawa mo attack sa imong emotion. Yes, ang yawa pwede mo attack sa imong lawas, sa imong emotional, physical, spiritual. Pero para sa kuha, ang pinakaunang target sa yawa sa imuha, imong psychological. Ang imong mind. Kabalo ba ka, wala pa gigamit ni David ang iyang spear. Ay ni David, ni Goliath, wala pa gigamit ang iyang sword. Wala pa siya nagkuraw-kuraw dito, gipamatay na ang mga armies, wala. He was using his speech, his voice. Sometimes the devil will not destroy you. He just need to believe you for the wrong things. He just wants you to believe on the things na dili gikan sa Ginoo, and he wins. And he can get into your mind. Simple lang. Tukuha ang mga mali. And I'm gonna win. Psychological. Are you listening? Kamusta yung muna-huna lately? Kinsay nag-aandar diha sa muna-huna? Kay pwede na sudlan si yawa. Pwede na sudlan sa kalaban. Psychological, mga anak. Are you with me? Ka-remember mo atong pinakauna? Kung saan man ang pinakaunang battle? The first battle was at the battle of sword. The first battle was the battle of words. Let's go to the Garden of Eden. When the serpent talked to Eve. Remember the time? That was the first battle in history. Before all the battles came, there was a first battle. The battle was the battle of words on the serpent. And that battle was a battle that started with a question. Di pamuta na lang sa bitin. Grabe ang bitin, istorya no? Yawa, yun ang bitin. Yung istorya ba eh? Muna, pag mga istorya ng inyong mga peta, delikado ha? Ginoo ko. Okay, kita lang daw ang capability because we are a rational being. Pag mo istorya na rin diya, panguros na. Seryoso lang makay mo eh. Ha? Oh, ang bitin ni istorya ba eh? Do? Really? Tinuod yun? Nga, ano ba rin sunod? Dili ka mukhaong sa tinang prutas na bising asa nga punuan. Tinuod. Pakita ang verse na, Genesis chapter 3. Anang serpent dito nga. Next lang na. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Tinuod yun di ay. Nalawa ha? It's a form of a question. The first battle was a battle of words. The battle of thought. Psychological. Ha? Usabay hitabo. Ay, anak si Iba. Ay, kanang, dili man, anak daw si Lord nga, pwede na lang ko kaunon daw, masing unsa daw ng mga kuan, prutas, masing unsang punuan. Sa dili lang daw lang kanang diha, sa tunga ko kanang the tree of good and evil. Kaya pag kaon daw ko, kung mamatay daw ko, sa dito po. Uy, kasi kung mamatay ka, anang serpent, dili ka mamatay. In fact, if you will eat this, you will gain wisdom. You will have an understanding. And this is the good thing, if you will eat this, you will become like God. Muna na sa Bible. It was a battle of words. That one question was not a question in a form of curiosity. Dili. That kind of question was a question. Are you ready? Dili kay gusto lang niya ma-curious sa mga panghitabo. It was for Eve to receive a twisted word of God. Di hawod ang yawa. Gusto na ako na-expose sa inyo mga anak. Kaimportante ng sabta ninyo. It started with one question. But that question, mga anak, listen. The serpent did not attack Eve with temptation. Wala. He just attacked Eve, mga anak, with just one question. Sometimes, the enemy, the serpent, will not attack you with temptations and with whatever kind of curiosity.
Sometimes He will attack you with a conversation. Hallelujah. Amen? Oh. Asa ka? Ha? Oh. Magpa-pray over ko, be. Wow! Magpa-pray over daw siya. Oo ba? Sometimes magsugod sa conversation. I'm trying to expose what the devil is doing. Ah! Dili usahay temptation. Diba? Nga always ato, di ba? Dili man mo lang yawa nga naka-ikog, dakog, di ba? Naibangkil, naisungay, hasang ituma, mura na nagnigro nga, mura na nasunog na. Di man ka muduol. Muduol lang yawa. Sexy Coca-Cola body. Nungutot, grabe. Yes. Oh! Ana, muduol lang. Naka 6 packs up. Muduol lang yawa. Din kulit-kuliton ka in a form of conversation. Are you listening? Ang serpent wala nga gi-attack ang lawas ni serpent dapat yan to gitaklaw, patay na si Eva, wala na. Blah, patay wala. Gi-attack niya ang mind ni Eve. Gi-attack niya ang thought ni Eve with just one question. And it ruined everything. God's plan was ruined. Are you following me? Psychological sometimes ang unang yawa. So ato nang tarungon. Ha? Karon nga ginahinainin ako sa inyo og pasabot nga ingani day mo tira ang yawa. Be guarded. Ayaw dayo diretso bigay. Ay day compromise wa pagi kakasugod og gira sa imong kinabuhi para matarong ang imong kinabuhi nga di ba? Na ang atong goal maginuhuan ka dili kay mayawaan ka. Di ba? Dagan magpwede may tabo pero pwede man ka nagapanghitabo na kay nayawaan ka. Dagan magkaroon nga puro nayawaan nga mga panalangin. Kabalo ba mo anak? Dili talang panalangin gikan sa Ginoo. Oh, pag push og drug niya, di ba, mudato ka. Kung dili gikan na sa Ginoo. Oh! Pag hold up og bangko diha, mudato ka pagkaugma. Kung di ka katulog. Kaya naman ka sa watchlist. Ha? Di ka katulog. Nayuban diha, politisyan. Dagang kwarta. Kontraktor. Ang uban. Pero wala na. Di pang-expose na karon. Do you understand? So, dili tanang panganalangin, naginhuan ang uban na yawaan. So, magsugod na, dili sa physicalities, magsugod na sa psychological, sa imong una-una. Are you with me, mga anak? Awa ang gibuhat ni, sa serpent. Ang gibuhat si serpent, wala niya, gigamit pa niya ang word of God. Ano ba rin siya, Lord? Sujog ka. Diba? He did not just deny God's word. He twisted God's word. He distort God's word. Kabalo ba mo nga listen to me, kabalo ba mo nga ang yawa nagabasag Bible? Hello? Kinsa diri nagabasag Bible? Patay. Out pang yawa nimo. Oh! Kabalo ba kang yawa mo sulod sa langit? Kabalo mo ang yawa nasa sulod sa simbahan? Oh! Ang yawa kabalo mo sulod. Sige, magtuon mo ka ng mga Santino nga movie. Pag sulod di mo, pag musulod ang yawa, kay masunog siya. Di na tinuod. Ang yawa na sa sulod sa simbahan. Nagapangita ko kinsa saya, kinsa may natulog diri ako agin ni. Oh. In fact, ang yawa, giadto pa si Lord sa taas, kay gi-challenge niya si Lord. Lord, kinsa man ang servant nimo si Jacob? Si Jacob, si Job. Kinsa man to? Kuya umakid kay na Lord. Dagan nagingon daw, nga faithful man na si mo ha. So layan na to, Lord. Nakikistorya pa sa Ginoo. May pangyawa, nakikistorya sa Ginoo. Kabulo pa mo quote sa scripture. Amen. Pero ang kalainan lang sa yawa, kabulo siya mo quote sa scripture, pero kabulo siya kung saan mo twist sa scripture. Pero kung ikaw nga wala gyud kabalo sa pulong sa Ginoo, dali ka mailad. Amen. Muna, unsa ba imong understanding sa pulong sa Ginoo? Muna, every time mo ato diri, nagapaminuto sa pulong sa Ginoo. Dili na ka lang for the sake na para lang mapatay ang imong oras. Para kuwaon ang imong oras. No. Anong Bible? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen. There is no other way for your faith to elevate, for your faith to rise up, except by hearing and hearing and hearing the Word of God. Every time you hear God's Word, faith is rising up in your heart. Una nga itong heart, believe and you will see. Kaya ang kalibutan, baliktad man.
To see is to believe man nakalimutan. Bakit us ko para mutuo ko. Di ba? Di ko mutuo nga ni white lady di. Taraw-patawa sa kong white lady. To see is to believe. Pero lahiman kay Lord. Tuwa sa ako. Makita ni mga mulihok ko sa mga kinabuhi. Believe and you will see. Do you understand? So, pag naatay tayo that we minister and we elevate our faith, ayaw katingala kung masigit kag pangwali, magsige kag paminaw, magsige kag lingkod diya, o maminaw lang ka. Ako, mas pili mo pala kung mulingkod ko diya, kasi ako diri, kalami mulingkod, o maminaw sa pulong sa Ginoo. It increases me. My faith, I'll tell you, dili magwali. Asang ka po, Lord, sige pagpangutan na, unsa man kung iwali sa ila, Lord, kanang di mo ko gusto magwali-wali, Lord, kaya Diyos ko parang wala lang, paano ito iwaliun? Gusto na ko nga mawali, Lord, kinagnikan yun sa imo, ha? Dili na lalim. O sa'yo, mag-away mi sa asawa. Kung, Daddy, ihagsa ko. Kanya natakahihag man yung kwansa ko sa pulong sa Ginoo. Daddy, love mo pa ako, Daddy. Tika lang, mami, kadali na. Unya, ihag ta kataman. Na, halukan pa, takahulat lang sa... Ay, alam ko sa akong asawa. Kay grabe yun. Kagahapon, ani aging adlaw, nanak ko, ready na ko magwali. Di usap, sige na kong wali. Ano ko, Lord, pwede tama na to, Lord. Kagahapon naman to. Magiging mo na po kong another PowerPoint, Lord. Ay, napod. Kani, I want to let them know how the devil is doing in this generation. Kanisa. Amen. That's why, listen to me. Dili perminti physical ang tirahon sa yawa sa imo, sometimes ang imong una-una. Munang naay strongholds of them. Matingala ka nga naay word nga stronghold, di ba? Kasi stronghold magud siya na mutira siya pag the moment nga makasulod siya dira, pwede siya mupuyo dira sa imong una-una. Are you listening with me? Muna importante kung unsa og kinsa ang imong ginapasulod sa imong una-una. Are you following? Ha? Kung unsa ang nagabalik-balik diha, mao na ang mahimong ikaw. Mao nang mo gawas nimo. So it will lead me to my second point. What you repeat, you reinforce. Listen ha, paminaw mo, I'm trying to help you. What you reinforce, what you repeat, you reinforce. What you rehearse, you reinforce. Are you following? The mind will only strengthen whatever your mind entertains. Kung unsa ang ma-entertain sa imong mind, mao na ang strengthen sa imong mind. Mao na stronghold ang yawa. Kasabot ka, pag musulod siya, ang yawa, yawa gyud siya. Pag musulod siya, dili siya, he will not just live for nothing. When he enters, he will stay and he will make a stronghold. Mahimo siya kampo sa imong una-una. Kani, dili ko mo kampo nimo. Kani, dili ko mo kampo. Pag makalingkod, pag naka-alas 10 na sa gabi, naka-open yung cellphone, dire ko mo lingkod sa muna una. I-open to mga XXXXXX. Lingkurang takaron. Dire akong stronghold sa imo ha. Nagets nimo? Dili man siya musulod dito nga paghuman, wala na. He will make a stronghold in your life. Are you listening? Every morning and evening, si Goliath, hoy! Kinsa may mga hawon diya. Match. Every morning and every evening, pabalik-balik, repetition. Listen to me. Repetition is equivalent to routine. Whatever you begin to repeat, it becomes your routine. It becomes your lifestyle. It becomes your habit. Well, dili ka matingala na imuhan ng dili nakasugoon. Kisa bay sugoon dire nga mukaon pamahaw paniudto panihapon. Di ba normal lang nga mukaon gyud ka? Oo, except sa mga naga-diet. O di ba except sa mga di mukaon gyud. Pero sa isa ka normal nga tao mukaon gyud kag buntag udto panihapon, di ba? Pabalik-balik man na siya. Napagalahi pag ang midnight snack. Lahi pag gani ang merienda. Mukaon gyud ka. Di ba? Lahi pa ang libre sa imong igsuon, sa imong classmate. Lahi pa na siya. So nahimo na siyang routine. Are you listening to me? Tistingig paminaw og same tistingig paminaw og kanang mga sad song tibok adlaw. Di ba mag-change imong mood? Tistingig lang. Kanang mga sad song, then ipa-play tibok adlaw, tingala ka mo nga lagi. Feeling ko dili lagi ko lagi biyaan lagi ko niya no. Ang imong gipaminaw the same old na sad song, tibok adlaw. Kasi repetition is routine. Whatever you repeat, you reinforce. So, unsa ang ginagapang balik-balik sa imo karon, sa imong una, sa imong kinabuhi, bantahi. Amen. Ano magsige kag paminaw og mga
Di ba? What if, maminaw kag praise and worship? Kung tan-awon o i-check na ko ang imong Spotify, wala man kayo ma-check ya, kawa mo ko yung Spotify. Mahal mo ka subscription yan, barato ron. Ato mo ka Mariel. Paminaw! Paglalong playlist, walang na-ads. Ano sa I'm trying to say? Whatever you repeat, you reinforce. So kung pag-ampo sa inyo ron, unsay nag-replay sa imong mind. Because whatever that replays in your mind becomes what you believe. It will penetrate in the inside of you. Amen. Mga boys. Amen. Tingala ka magsige na kag, di ba wala mo ko'y problema na magsigdulag duta ml? Kanang grabe, wala, sige, pagdula lang. Pero matingalag ka, di ba, ang imong 1 hour, nagmagsige na lang kag unya na ma, ning na lang isa kadlaw, ni abot na lang las 12 sa gabi, wapak ka study. Kasi whatever you repeat, you reinforce. Amen. Di ba? Kung tan-awon ako sa imong cellphone, sa imong setting, unsa nga imong watch screen time. Mas daghan pa imong watch screen time. Hallelujah, kaysa sa imong pag-ampo. Kaysa sa imong, di ba? Diri gani sa simbahan, diri gani sa tong konsum, 2 hours lang ta, magreklamo na ka. Hallelujah. Pwede na to, balik-balikon ang pulong sa Ginoo. Listen, if you rehearse fear, faith will subside. But if you rehearse and repeat the word of God, I'll tell you, fear eliminates. Fear disappears. Faith will be gone. Muna, mahawala ang kahadlok sa kasing-kasing kung nakipulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo ni ko nagingon, when the Lord will tell you, I love you, nak, more than you love yourself. Nak, I'm here for you. I know you before your mother's womb. Before you were born, I knew you. Kalami, anak. Amen? You see God as not just as God, but you see Him as your Father, as the one who loves you, the one who will give you everything to you. So, karon, kana bang nagabalik-balik sa imong kinabuhi? Are you following me? Pwede ba ka karon ingon ka, Dad? Unsaon na ko, Dad, para magbalik-balik na? Ikaw, unsaon bigyan ko na para magbalik-balik na? Ha? Ano pa daw sila? A habit will form after 1 to 2 weeks. Crucial daw ang 1 to 2 weeks. Kaya kanang 2 weeks, pag naay magbalik-balik dira, mahimo na ng ikaw, mahimo na siyang part sa imong system. Are you listening? So, testingi daw. Amen? Kinsa man dire, before ka mo ato sa imong eskwelahan, gaampo ka. Amen. I-try na. And balik-baliki for 2 weeks. Before ka mo ato sa imong trabaho, amen, kabulo ka sa imong trabaho, na kay kauban diha nga, di ba, giwat-yawaan pod. Oh, di ba? Mayong kagso man toxic kind of work, di ba? Saan naman sila, lagot ka ayo. Di ba? What if, magsige kong toxic yun. Amen? What if, i-repeat ni mo, Lord, even though this is toxic, God, I want you to make me the vessel of how to make this environment a healthy environment. Amen? Ha? Dagan naman kayo karon, magsigilag kutsya, magsigilag, di ba? Magsigil na lang og, di ba? If there is a problem, do not be the problem again. If there is a problem, be the solution. Ladies and gentlemen, repeat, be the solution. Amen? Oh, say pag mungutya ta, ako kasing-kasing na ko na, before ko manaway, before ko moingon og di mao, di ba sa di mao? Kanang before, makita nimo ang mali ba? Kay, di ba, of course, we try to look at things para mo improve. Tama? Naman na. Oh, dili man po permitting nga mag-atik-atikon na po nimong tao nga, gawa ka ito, nalagay-kugmo diri, okay lang. Magiging po na kay kugmo, di ba? Wala pa kamalo siya. Kay we're not a mirror of ourselves man daw. Tama? Oo. Para before na ko nabuhaton, na-tissue ba? Di ba? Di na lang yung oh my God, naging solution. Amen? Hallelujah! Pwede man tamang story, di mao sa tao, kitang naimali. Pero make it sure before ka mo ingon na kay solusyon. Amen. Amen. What you repeat, you reinforce. Morning and evening. Grabing gulayat, dito pa lang daugnas gulayat. Hallelujah. Mao na, nindot gid kaayo. Muna, kulo ka ang mga armies of Israel, nakabuhat gud sila og kanang dako kay nga wall. A mental wall. Ang tawag fear.
Mental wall. Imbis unta mo tuho sila. Kabalo ba mo? Gipanghambog sa una ang mga armies of Israel kasi sila ang nation sa una nga wala pa'y pildi. Ever since, the God that Israelites serves is the God na wala pa'y pildi masing usa. Muna, hambugin kasi Goliath. I defy the armies of Israel. Dali! Kinsa may max ako, dali! Sige lang siya giyaw-yaw ba? Iyang voice. Nakapaparalyze sa mga armies sa Ginoo. Because of the speech and the voice of Goliath. Are you with me? Pero pasalamat ko ka naay mind sa pagiging isa ka tinuod nga disciple. Si David, disciple gid to. Kung nasa sa New Testament, I will mark him and describe him as a true disciple, a mind of a true disciple. Why? Kasi ang unahuna sa isa ka disciple sees differently than the others. That's my third point. The mind of a disciple sees differently than the others. Amen. Si David, mga anak, ang tanan hadlok na, siya ang nakita niya, opportunity. Lahi iyang nakitaan. Tanawa ha, moni ang mga hunahuna sa disciple. Lahi ang nakitaan. Para sa kuha, wala ni daog si David tungod kusgan siya. Nadaog si David because na siya right thinking. Anggoy. All of the armies, they saw the giant too big to fight. But David, he saw a target too big to miss. Ay, nakuha na lang yung arm. Ay, naku, patay na yung tamay. Wala na yung tamagi mo. Pagsunod ni David, kakanid ako. Kano po, grabe. Sumoy, ginis akong Julin ron. Wala, ako kay agtang, oh. Dinanin pa dulong. Grabe, boy. He sees differently than the others. The mind of a disciple. Hallelujah. Tanawa ha. Usay mong tanaw ni mo na bakit hunahuna sa isa ka disciple. Kasi lahi. Tawon ko ni mo. David. Goliath. David. Goliath. Pildi boy. Hastang kapildi. Kung strength ang pag-uusapan, kung qualification ang pag-uusapan, kung kahawod ang pag-uusapan, pildi bay. Ikaw ang ilaban, pildi bay. Batasan pa lang ni mo bay, lisod na kay bay. Ay, Ginoo ko. Amen. Oo. Pagsugod pa lang bay, grabe, pero di ba, dagan ka gisugod, pero wala pa kay nahuman bay. Grabe boy, ikaw. Di ba, masing asa na lang tara na lang gibuhat nimo pero asa may agi. Di ba? Wa ba kay agi pagani. Kung ikaw lang pildi boy. Pero hallelujah. Tama ang thought, ang thinking ni David. Hallelujah. Sige Lord. Sige, nilang manggid ko Lord. Pero nagstorya man ita kaganiha Lord no. All of the armies, they have been so fear listening to the voice of Goliath. But David, hallelujah, has already been prepared with what God has said in him. And the Lord, before pala ang tanan, nakikstorya na ang Ginoo kang David, I will be with you. Naka-prepared na yung mind, magkinaunsa. Kabalo ba mo unsa ang training ni David? Ang training David, he was a shepherd. Ang iyahang training, magbantay lang karniro. Kana lang, gamay lang kayo nga training. Pero dili basta-basta. Kaya sa una, ang mga karnero, kaunon man na. Kaunon sa mga bears. Kaunon sa mga lions. Si David, himuon niya ang tanan. Protektaran lang ang gihatag na task siya to become the shepherd. And a shepherd keeps his flock protected, safe, secure, in a closed door, in a closed place. Kana ang goal, kana ang task ni David. Are you following me? Remember mo nga itong advertise nga katong sa bato, sting bato nga, gikuha sa katong lalaki sa tiyan sa layon, ang sting. Ana siya dito, kay grabe, sting, advertise, palit na mo. Di ba ato? Remember mo ato, sting bato or katong sa bato nga energy drink?
Sabi, gikaon sa cheetah. Sa ko karaan naman siguro kay ito, sa ko na itong panahon. Diba? Advertise TV, ABS-CBN, sa GMM, siguro ito, gikaon niya, bungon, kita makakuha ni energy drink, gikuha sa lalaki, gikuha niya, open niya giala niya dito, naagit sa advertise. Ang ala po si David ba? Gikaon na siguro ang ship, open siguro ang kuhan sa layon, ako ang ship, ayaw na kauna. Ang ano yung training? Before he defeated the Goliath, he defeated all the lions, the tigers, the bears. Do you understand? So see, ang iyang panguna-una, wala na, na-train na. Lahi iyang pananaw sa mga dinagko. Kaysa mga dinagbay, ginadaog na niya. Hallelujah. Amen. Ang gusto mo na to, gusto na ko daogon ng mga dinagko na problema ya. Asay problema diha ya. Kisang yawa ala ya. Pero pag maabot bitong yawa, mura bito kang mangitoy. Pasi tayo, pasi. Agoy, lesod ka bay. Ha? How'd lang kayo kag dinagko, pero sa ginagmay, pildi ka? Ha? Gikidhatan lang ka, di bigay na ka. Kagamay, kidhat lang, baby. Nawala na ang imong ginatago. Nga pinaka-precious ni mo nga na identity, gihatag na ni mo. Ha? Na dapat para to sa lalaki o sa babae nga imo lang tinuod, gihigugmaon sa imong kinabuhi, kag giandam ni Lord. Gihatag-hatag na ni mo basing asa. Are you following me? Are you with me? So let's raise up people, disciples, the mind of a true disciple that sees differently than the others. Are you with me? Amen. Ang iyahang strength, mga anak, wala sa sling. Ang iyang strength na siyang sight. Pagtanaw niya dito. Oo. Kasi kung unaon mo, spear, sword, javelin, sling, no match, baby. No match. But thank God, the strength was not on the it was on his side. Lahi ang tanaw niya. Ang tanaw niya agtang ni Goliath. Diri diretso akong Julin. Di mo to Julin bato dito. Amen. So importante na siya na masabtan na to na. So, paminaw mo mga anak ha. Kung ang iyong una-huna sa isa ka disciple, I'll tell you, that mind is already trained to obey. Not to overthink. That's my fourth point. The mind of a disciple must become a mind that trained to obey, not to overthink. The best way to overcome doubt, the best way to overcome sin and compromises, just obey. Si David that time, pag abot niya, sila tanan nahadlok. Kabalo mo si David, wala in town siya. Okay. Medyo dako-dako ning kalaban, sige magpurma sa tag-committee ha. Okay, committee sa mga, okay, ikaw bira sa tiil niya ha. So ikaw dire, paguman, kuadlin yun ang sunod, ang kuadlin yung sword, dahil paguman, wala. Paguman, tirahin na yun sa kilid, paguman, kuano na akong ulo. Wala siya nagplano bay. Simple lang, giato siya sa tunga, dala-dala yung sling, rambo nitong sling, he just do it. He just simply obey. You come to me with your javelin and your sword, but I come to you in the name of the Lord Jesus. He just do his part. He just obey because that's what the Lord has impressed in his heart. He just obey. And he threw it. Bagsak si Goliath. Isa lang katirahan. 5 kabuk ang ihang bato. Giandam, kaya basig mamis ba? Pero isa lang katirahan. Human. Pah! O sige buhat niya. Giputol niyang ulo. Gidala niya ato siya ka Senior Hari. Saul! Senior Hari Saul. Taras Goliath. Shock si Saul! Ang hari, di makatuo. Ang ulo ni Saul, gidaldala ni David. Oo, lahi dito na version. Obey. Amen. Ipatay naman mo si David, Dad. Ikaw dyan, Dad. Nag-gets ni mo? Ay, hallelujah. Usay mapildi ka sa sala. Mapildi ka sa emosyon nimo. Kaya gina-delay nimo to obey. Listen to me. Delayed obedience is disobedience. Obedience is obedience.
Pag maingon si Lord na, ayaw sukol, ampo, humble down. Ayaw na pag-post sa Facebook. Isakas Ginoo. Diba ana si Lord, vengeance is not yours, it's mine. Amen. Actually, lami mo kayong sukol, no? Labi na ka lang ginamura si Mara o si Clara. Diba? Pag si Mara, si Clara, luwi kayo. Ganahan ka sana sa teleserye. Clara, sukol! Tanda! Mirisi. Ganahan ka ana, diba? Ana nga mga movie, teleserye. E gusto ka mo sukol ang bida ang bida sa kontrabida, nga gidaog-daog siya. Amen. Hallelujah. Dili sa tanang panahon, mga anak, listen to me, nindot nga mulaban ka. Pero lahi pag si Lord ang mulaban para nimo. Wala, the battle belongs to you, Lord. Amen? So, naay mga battle sa mong kinabuhi nga, dili dapat ikaw ang mudaog si Lord. So, ihatag sa Ginoo. Amen? Ang imong part is to obey. Kung sa ingon sa Joshua, consecrate yourselves today, for tomorrow I will do the amazing things. Mo nang gingon ni Lord kay Joshua, before they can win the battle, naigingon si Lord kay Joshua, if you're going to look at the book of Joshua, na ang buhatan ninyo, consecrate yourself today because tomorrow, I, the Lord, will do amazing things in your behalf. Mo itong gingon ni Lord. Walang silingon, okay na, i-consecrate akong sarili, kamo maghimo sa amazing things. Dili. Pag-consecrate mo, ang inyong part is to consecrate. Gusto na ko, mag-obey mo, consecrate, purify yourself. Ang akong part, amazing things. Ayaw balik tara. Are you listening to me? Amen. Ang imo mga gusto kag amazing things. So si Lord imo gipa-consecrate. Kapawir ba? Ha? Ano ako man imo gipa-consecrate nang ako man na? Human naman ko anak. I am of who I am. Before the beginning of time, I am here. I was here. And I will be here. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I am sovereign. I am the Lord of Lords. I am the King of Kings, the Prince of Peace, the Director, the Royal Priesthood. Nagets ni mo na? Ayaw ko ipa-consecrate. Akong gusto sa imo, ikaw ang mo-obey. Consecrate karon, walang-wala pa ka, obey. Amen? Kaya sa mandiri, always, pag na kay kanang mga things sa imong life nga kamurag, kanang dili nakakasabot, no? Di mo duol kasi mong si leader, saan man ako ni? Diba? Pag naingon ng si leader, masuko ka. Kaya ang iyang ingon, dili, kanang ganing, mangayo ka og advice, pero kanang bias kay ka, kay gusto ka mangayo og advice, pero nag-expect na ka sa, kanyang taingon ni sa leaders kung ano. Oh, nangayo pa kang advice. Dili ka kaubay, anak. Ha? Kato pa lang, mag-overthink na ka. Ang uban mo, nagdili mo story sa lang si leader. Ang uban, magtago-tago. Muna, dito, kaya naman, mag-overthink naman. Grabe yung overthinking. Madawat ka po sa kong si leader. Ha? Grabe, what if makabalo sa si leader siya? What if makabalo ko mga brothers? What if maging ano ko? Wala na, boy. Imbis mo obey, nag-overthink na. Train your mind. Train your mind, baby. Mga anak. Psychological, the thoughts, the battle of the thoughts in your mind. Hallelujah. Kung nakamudul kasi mo si leader, pag mudul mo si mo si leader, na siya iingon sa imo ha, favorable man sa imo o dili, paminaw, obey. Amen. Amen. Makita man nimo kung ang gipahibuhat sa imong si leader sa imo is ikapahamak ba nimo udi? Kaya nga no, disciple naman ka, gitagaan mo pag ka-Adam sa Ginoo. Amen. For na kay mga dili masabtan, pero kabalog ka nga pag imo ni buhaton, ning salig may kay Lord sa kinabuhi sa imong si leader, kay kami nga mga leader, ning salig biya may kay Lord sa inyong mga kinabuhi. Kaya mga times nga, dili mo permiti sa mo 24/7. Sometimes mag-invite mi sa inyo mga tutag simbahan. Mag-apil tag cell group, apil tag konsum. Na mga times nga di mi kabalo sa inyong ginapang hunahuna. Na mga times nga di mi kabalo sa inyong mga reason. Na mga times nga kabalo magyug ka nga, di ba? Dili mo sa tang panahon, hawak na mo imong desisyon. Ikaw man na, imo man na. Pero kami, musalig ni kay Lord sa inyong mga kinabuhi. Dili kasalig nimo. Kung musalig nimo, ma-frustrate lang ko. Kung ako musalig sa imong mga decision making, ang imuhang mga times nga dili ko kasabot sa imo, kanang unstable ang imong emotion, musalig ko nimo, lisod kaayo.
Muna, musali ko kay Lord sa mga kinabuhi sa akong mga disciple. Sa liga na to, si Lord. Muna usahay mo yung ta, Lord, I may not know my future, but I know who holds my future. Mauna siya. Kisa man dili kabalo ka sa imong future, wala ka kabalo. Pero kung kabalo ka, kinsay nagunit sa imong future, makasalig ka. Ay kung si Lord ang nagunit sa imong future, I tell you, you will never overtake. You just obey. Lord, I will obey you because you are the one who hold my future. Dili na niya ako, Lord. Kung ako alang ni Lord, isod ni. Pero Lord, salamat. Kamasing na ako aning trabaho karon. Kanit pa lang akong sweldo karon. Masing ingani pa ko ang batasan karon. Masing Lord, lisod kaayo Lord ang ako ang how the way I deal with my family, how the way I deal with my work. But God, I'm gonna trust you. Lord, I'm gonna obey. You hold my future. I'm gonna obey. Amen. Kamusta ang imong pag-train sa imong mind sa obedience? Dili ka kailangan magkurug-kurug. Lord, ikaw lang ba ni Lord? Ay, dili pa man, Lord. Agoy, isod na. Mawali pa. Nahihilap na lagi ka na. Lord, parang siguro ka. Dili ka kailangan hilak. Dili ka kailangan tumba-tumba. In Jesus' name, tumba. Diba? Pag tumba niya, pagbalik niya dito, yawa ka siya. Tumba pa. Grabe, kurug-kurug. Nahalap pa ito. Grabe, nawala tanang yawa doon. Yawa sa kawagan doon. Nawala na tanan. Grabe, yun. Grabe, ang yawa sa mga insecurities. Ang tanang kayawaan lagi. Pero pagkuhan, yawa po ang gingon. Basta kalisuda, anak, bay. Ha? Di ka kailangan magkurug-kurug. Di ka kailangan sarap. Wala mo ko ningon. Di na ta mag-pre-over. Di na daw si Pastor. Di na daw pre-over. Di bawal mo daw maging anik. Kaya mura rin gihapon. Dili, man. Amen? Sometimes sa kinabuhi, di na kailangan is too much spiritual. Sometimes, makapildi sa imuha, ano lang, kabalo ka nga, pag gawas ka, magpaulan ka, pag magpaulan ka, kalinturahon ka, di ka gana mo basa Bible. Kabalo ka na. Di naman ito kailangan kurug-kurug. Kailangan mo ito kurug-kurug? Kailangan mo ito, kabalo magkala. Kabalo ka na nga, pag sugtan mo ng relasyon, unbeliever na nga tao, kabalo ka nga, karon pa lang gani nga, di pa kayo ka all out solid para sa Ginoo, nakikuyap-uyap pa dyan ka, walay Ginoo. Ay, samot na, di ka makita ng simbahan. Di ka ma-inlove sa Ginoo. Ibig sa nga toong goal, ma-inlove ka kay Lord una before ka ma-inlove sa iyaha. Pangita og someone nga in love babo. In love babo kay Lord. Muna akong asawa, na in love ko anak, kay dili ako yung love. Si Lord yung una, ikaduhar ako. Ay, ikaw na mami. Mahal na mahal kita. Sinabi ko, hindi ko, akong anak ko, mami, ayaw kabuang sa kuha. Ayaw ibutang imong tanang pagtuo. Ayaw tanang nami, I will just fail you. Same thing. Ako, ano ba ko siya? Ang sabi ka, mami, nabuang na ka sa kuha? Oh, daddy, nabuang na ko. Ano siya sa kuha? Oo. Pero pag every time mo kuhan ka, ayaw pag daddy kabuang kay Lord ta. Ha? Oo, mauna si Lord ang center sa relationship. Ang pinaka-the best na third party sa relationship si Jesus. Dili itong the other woman. Dili itong the better half. Dili itong ang best third party. Si Jesus. Amen. Muna, akong gusto, pag natin in relationship dire, dapat kamong duha, nangalagad sa Ginoo. Dapat kamong duha, in love kay Lord. Amen. Oo, pero unya na ng love lagi. Ayaw sa gawas, nagpaulan ka, nakabalo ka, pag makaulan ka, kalinturahon ka, hindi ka kasimba pagkaugma. Kaysa may nagsugod, kaysa may nagingon sa mga magpaulan ka, pagdalang payong. Amen. Ha? Oh, kabalumang ka nga, simba pagkaugma, natay simba ugma, sunod mag-serve ka ugma, ayaw na paglaglaag karong gabi eh. Amen. Ha? Oo. Dili ka ka-serve og tarong, late na kasi pag-serve ni mo sa Ginoo, kay kagabi naglaag-laag pa ka. Hallelujah. Amen. Sometimes kailangan na ka mo obey. Amen. Oh. Sometimes nalaka kinahanglan i-block. Kailangan i-unfriend. Kailangan, di ba? Kung saan mo man pag-block, di ko ka-block, pastor, kaya ako may una mo wave. Lagi, pastor. So, masakit ang kasing-kasing. Usahay, gamitin mo ang imong pagkagwapa, gamitin mo imong pagkagwapo, gamitin mo ang imong pagkakwartahan. Amen. Kay para lang intawon sa mga butang na walay eternal value. O, kabalo ba mo mga anak? Di ba nag-overthink naman ka? Samot ka mag-overthink. Oh. Tanawa, pag puno ka sa overthinking, listen, kanya pinaka-worst.
Pag puno ka sa overthinking, moabot sa punto na ang promise ni Lord risky na para sa imo. Kana ang dili na ko gusto mahitabo. Kana ganing promise si Lord na padatuon kaniya, higugmaon kaniya, elevate kaniya, mahitabo. Pag if you are too much in overthinking, na wala ka dili ka kabulong ubing, even ang promise maging risky na. Ngayon kag, risky ra man kana pastor. Ay, dili na, kon lisod kina pastor. Ha? Promise na ko ni Lord, ha? Gayon na nimo sulod nga, lisod na kay na dad. Ako na kay na dad, murag ideal na kay na dad, murag kuan na kay na dad. Kana ang pinaka worst na mahitabo. Amen. So obey. Amen. Wala na may nag-amen? Kabalo ba mo anak? This is how it means to silence the giants in your mind. Nganong kinahanglan i-silence ang giant? Nganong wala? Dili man killing the giants in your mind, dad. Nganong silencing man, dad? Silencing the giants in your mind. Kanaman gud si Gulayat dira. Wala pa siya kagira sa imo ha. Nagmama na ang baba ni Gulayat. Ani ka, mapili ka, ani ka, you're not in the ka. Nagmama na ang baba ni Gulayat sa imo ha. Even though patyo ni mo na siya, di ba dagang nangamatay ron, masing karon buhi gyapon sa imong una-una? Hindi ka matingala. Patay na maunta to siya, pero buhi pa si mong una-una. Ano man na? Because you don't know how to silence them. That's why if you don't just kill the giants, you also silence the giants of your life, the giants of insecurities, the giants of doubt, the giants of your limitation, the giants of your, you being always comparing to people. You have to silence it. Kaya nga naman, dugay naman, kabalo mo, dugay na pildi ang yawa. 2,000 years ago, na atay Jesus nga love kayo, nga nagpakamatay sa cross, gipildi na ang yawa, hagbay lang. As far as the word of God is concerned, madinaugo na ka. You're already victorious. I'm here to tell you that that's true. That you're already victorious. Pero nga naman, dad, nga naman, pastor, na masking madinaugon ko, gapos gihapon ko. Nga naman, dad, na masking madinaugon manunta ko, dad, mo magkingon sa pulong sa Ginoo. Nga naman, makasala gihapon ko. Nga naman, wala ko'y kwarta karon. You silence them. You silence the giants. Kaya dili sa tanang panahon na ang victory is para lang sa mga tao nga naka-receive yun kung kinsa si Jesus o yung gibuhat sa krus. Pero pag nasabtan nimo na, that would give you a much power to silence the giants of your life. Because it's not just about physical, it's not just about emotional. Sometimes it's in the mind. The strongholds, the battleground is the mind. Matingala ka, ang tanang major 5 senses sa imo ha. The tanan, duol, major, di ba, may 5 ka senses. Ang majority, duol sa mind. Duol, diri, sa brain. Diri. Hearing, duol sa brain. Tasting, duol sa brain. Smelling, duol sa brain. Sight, duol, kanilang touch, pwede na to duolon. Si asa naman na, touch. Pwede na to duolon. Nagets mo na. Tanan mo makita, mo register si mo mind. Tanan mo madungog, mo register si mo mind. Wasin si mong simhuton, mo register na si mong mind. Wasin si mong tilawan, mo register na si mong mind. Ing anak ka-power mong psychological. Nagamay lang entertain, nagamay lang one question sa yawa, it will twist your mind, it will twist your faith, it will stop you serving the Lord. It will go to a point na lisod na kayo mutuo sa Ginoo sa mga imposible. Kaya wala naman, nakasulod mo na anak ko sa inyo ha. Kung tagaan mo ang yawa og masing gamay lang na bangag, even a pain of a needle, ang yawa, kut-kuto na niya taman. Pasking gamay lang, muna anak ko sa iyo, ayaw na niyo tagay ang yawa og masing gamay lang na bangag sa inyong kinabuhi. Kaya ang yawa, kut-kuto niya, matingala ka, dako na kayo nga bangag siya, sulod o gawa sa imong kinabuhi. And I don't want to happen that in my disciples. Nga di ko gusto nga ang yawa, sulod na lang sa imong kinabuhi. I don't want that. I want you to train your mind to obey. Because that's very important. Today, we stop overthinking. We lay aside on every thoughts. Mo ana si Lord. Ana ang Bible, set your minds on things above, not on earthly things. Set your minds above, not on earthly things. Ayaw lang gunahuna sa mga pangkalibutanon nga pangunahuna. I'll tell you, hapot na bubalik si Lord. The science has been telling us, one of those are earthquakes. Right now, as I speak, you look at social media, you look at the news, there are still aftershocks, aftershocks, tremors.
Even, nakita niyo mo ang Philippine Trench, daghan kayo, 800 just kagabi lang, 858, if I'm not mistaken, if my numbers are correct. Aftershocks recorded after the 7.9 and 6.4 magnitude earthquake in Manay, Davao Oriental. Listen, if you don't set your minds on the things above, I'll tell you, you will be corrupted on what's happening now. You will be in fear of what's happening now. That's why kita nga mga disciple, all the more, atong ginabaid ang atong gagilong sa pulong sa Ginoo. Kasabot ka sa word nga, soak in the presence of God. Ha? Nakalaban na ka? Nakahumol na ka? Dili, surf, soak. Na itong surf brand to. Soak. Gibabad lang nimo imong kaugalingon. Asa ka nakababad? Sa mga problema nimo? Asa ka nakababad? Sa imong pagkaway-ayo? Asa man ka nakababad sa imong kinabuhi? Tungod nakababad ka sa mga ginaingon sa ubang tao sa imo, kay anak lang ka? Ayaw pagbabad og anak. Psychological lagi. Set your minds on things above. Train your mind to obey. Dili mo kailangan kurug-kurug ani. Just obey. Just follow what God is saying to you. When God will say you, knock, forgive. Knock. Wake up. Knock. Open your Bible. Knock. Pray. Knock. Ayog sukol. Humble. Di man ko kasabot, Dad. Wala. Lord, di ka kasabot, Lord. Ako giaway, Lord. Sakit kayo, Lord. Giaway pa ganito si Lord. Ayaw lagi. Obey lagi. Amen. Sometimes you don't need to understand things. Oo. Sometimes tawhanon man tano. Sometimes ang atong ingon nga, di ba? We want to understand things na kay kuan man ka, di ba? Labi lang pag bright kay ka. Pag buhaton ako ni unsa man hitabo? Kasi na bright kay ka ba? That's why it is called faith. Because you don't understand it. Hallelujah. Because if saklaw na siya sa imong human comprehension, it's no longer faith. You cannot believe for the impossible if you can still understand and put God in the four corner of your comprehension. Hallelujah. Amen. So today, mga anak, let's silence the giants of our mind. Wala palang ka napildi karon. Hallelujah. Ayaw na pagunahula nga pildi ka. Wala pa gani ka na pildi, pero mura na kag pildi. Nagets ni mo na? Sometimes magsikag overthink, paminaw mo ha, paminaw mo. Sometimes magsikag overthink ang tanang dili tama mahimong murag tama. Na, wala gid mo na minaw nako. Kanang gani magsig overthink ang mind, kanang napasigulayat diya sa imong mind, wala pa nimo gipahilom. Ang tanang dili tama, mahimong murag tama. Pero dili tama ha, pero murag tama. Ay, delikado na anak. Nasabtan ko ninyo? Tanaw gud sa mong kinabuhi, tagan kay murag tama diha. Dili gid tama. Hallelujah. Unsa man kahana? It doesn't mean, listen, it doesn't mean that it is good, it is necessary. Again. That's deep. It doesn't mean that it is good, that it is necessary. Ha? Oh. Okay man, Dad. Maayo man siya, Dad. Pero kabalo ka dili na necessary. Ayaw na pag-dwell. Magsikag dwell, anak. Kabalo man ko, dili. Okay man siya. Pero kabalig yun ka nga pagka-okay, makalaglag yun na nimo. Kala nga pagka-okay, later on, makadisqualify yun mo na kay Lord. Kabalo ba mo? I rather being disqualified myself to people than I disqualify myself to the Lord. Naitanang na ubang tao, they are against me. Sometimes they don't follow and they don't even believe. And they are not with me. And I understand that. And I already accepted the fact na dili tanan tao sa akong kinabuhi. Muangay na ko. Amen? Pero ano mo na mga tawhana nga di muangay ni mo. Na may mga niangay po din. Na mo po yung mga nagpabilin sa mong kinabuhi. Tama? Ang lang mga ninglakaw sa imong life, okay, ninglakaw sila, paguman, kung sa may nitabo, anong focus kita sa mga naglakaw, kasabot ka na pa yung mga nagpabilin?
Amen. Sometimes, dito ka focus sa kasakit. Dito ka focus sa pain. Sometimes, malimtan mo nga, napay mga tao na nagmahal din mo. Sometimes, biyaan mo sila. Amen. Amen. Oo. So, masking nakasakit sila nimo, masking nasakitan ka nila, dawatan na. Dawatan na. Nga anak yun. Apil po sa pagdawat nimo, nga napay mga tao nga nagigugman nimo. Amen. Hallelujah. Am I helping each and every minds today? Kasi importante kayo na. I will end with this conclusion. I want you to see this in conclusion. The real war is not out there, it's here. And the one who wins the war in the mind will win the war in life. Kani ang ako moni ang bersikulo sa Transformers Network. Be transformed by the renewing of your mind. Ang prayer, anak, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. You want to win the real war in life. It's here. Ladies and gentlemen, reflectors, transformers, it's here. Guard your mind. Set your mind on the things above. Yes, na yung mga times na you have to guard your heart. But if I'm gonna make another proponent principle of this, guard your mind. Set your mind on the things above. Karon dagan kayo mo challenge kay Lord sa imong kinabuhi. If your mind is not set on things above, then I'll tell you, dali lang kayo, mawala gyud si Lord sa pwesto sa imong kinabuhi. Pero karon magkinaunsa, dagan man kayo mahitabo diha. Pwede ba nato sa atong network, sa atong family, lahi ang atong sikat, lahi atong trend? Amen. Ang trending na disciple. Ang trending in love kang Jesus. Yan ang trending natin. Hindi yung paso-aso. Kuwan siya. Wala, dili na trend sa tuwa. Amen? Na, ang atong trend dili kay lahi ang uyab sa Tuesday, Thursday, Friday, gupuhan ni mo. Two timer, third timer, dili na ka na ha. Abi ba na ko ang first timer, second timer sa simbahan na, gimo man ni mo uyab. Two timer, three timer naman, daghanan na mo. Dili ka na ang trend na to. Hallelujah. Amen. Amen. Kung addict ka sa una sa uban, addict ka kay Lord. Kana ang bago na trend. Hallelujah. Amen. Kana nga tong trending karon. Amen. Amen. Oh, kung ang uban dira, grabe na ang gibuhat para masatisfy lang nila ilang lawas. Alam, magpa-surgery, magpagwapo. Wala ko problema ko dagang kwarta. Sige, gala ko. For dili diha imong identity. Amen. Dili diha imong satisfaction. Amen. You are unique as who you are. And God loves you as who you are. Amen. Mutaas ba niyong ilong o dili, love ka ni Lord. Amen. Kung lang ko, pag nagpataas ko sa akong ilong dati, para manay mo mahal na ko, ako'y mali ka. Ginoo ko, ha? Dili na mao, ha? Wala na may nag-amin. Ha? Nagpakuan ko dad, nagpabawas ko sa akong puwet dad, kaya medyo dakura man kay dad, di ba? Oo, ako lang sa kulang, kaya parang mawala lang ang kuwan na bilbil na ko dili, para medyo mukuan ko, kaya para dawaton ko dad. Agoy, Ginoo ko, mali ka. Amen. Wala ka kasabot, nga nanin dawat ni mo una. Nanin higugma ni mo una. Ana ang bagong trending na to karon. Amen. But the trend will never be a trend in what Jesus standard culture unless you silence the giants. Are you following? So this time, let's train our mind. Sa tong first, the enemy's strategy and tactic is not always, it's, tarunga ang imong pangunahuna. Ikaduha, what you repeat, what you rehearse, you reinforce. Kinsay nagapambalik-balik diya. Tarunga ang nagapambalik-balik. Kung pwede pulong sa Ginoo. Amen. Unya na lang sige pagkuha ng, bibi kalma. Ayaw na lang sige bibi kalma. Awa, nalahi ng kalma ni Muron. Amen. Oo, unya na mga, di ba? Oo, katong mga sa TikTok ron, nadagan kayo. Wala mo ko'y problema kung KG ana. Sige, hala, pag TikTok diya. Pero ayaw kalimot lagi. Ang repetition ba, that would give you your lifestyle and your routine. So ayaw kalimot ana. Amen. So tarunga ang pagbalik-balik sa mong una-una. Nasabtan ko na. Amen. Kasi importante ni na. Ikatulo, lahi ang tinanawan sa isa ka tinuod nga disciple. Ang una-una, gamay na ba disciple? Lahi ang tinanawan kisa sa uban. Ang tanaw nila sa gulayat, hastang dako ikaw, dako.
Dako kayo para mapildi. Dili kay dako kay para mapildi ka. Dako para mapildi siya. Hallelujah. Amen? Bitaw na. Nakasamot mo na. Walang ano siya. Amen, ha? Tanong mo ba? Importante ko na huna ba? Ha? Gamay lang kayo na misunderstanding sa imong mind. Lahi na imong pangutok. Ay, wala na. Bungkag yun ka. Amen. Wala lang kagipansin. Diligid ko love ni Dad. Wala na yun. Inanin na ko. Ha? Dagan ni kayo dyan. Wala dagan mo nag-react. Amen. Oo. Nak, dili man ko Superman na ka. Tantanan mapansin mo yun ako. Maluoy yung taon mo. Ha? Munang natin mga leaders. Palakpakan nato itong mga cell leaders. Ang mga cell leaders natin, mauni sila ang maningkamot para pansinon ka. Pag dinigay ka mapansin ni Pastor Isaac, ni Pastor Che, ayaw po Panginoon. Ayaw po Panginoon, di ba? Amen. Train your mind. Amen. So, kadi naman ito, for example, maabot at 1,000 ka-disciple in Jesus' name, di ba? What if lang? So, pag sapol, dili nita diri, dako itong lugar. Kadi, kapoy, maglamanog 1,000 kataon. Grabe. Pag sa 1,000, stroke na si Pastor. Ano na si Pastor? Grabe ba? Di ba? Grabe po. Di ba muna natin mga leaders para na magtinabang kayo maging anak. Anong pinitig kami nga na? Lisuda na, maluwi yung taon mo. Okay? So, ha? Lahi ang kananawan. And then the mind, hallelujah. The mind must be trained to obey, not to overthink. Hallelujah. Does it help you? Is your coming here gives you a full understanding? Diba? Oh. Lahi na ang tanaw ng gulayat. Amen. Kaning si gulayat day, sa graduation mama. Abi mo na kutuan. Amen. So karon, mahilo mo na to si gulayat. Nga tama ng pagmama gulayat. Kay murag 40 adlaw ng gulayat ba? Naaya ko kasto nga. Dali na. Manggawas na ang mga David. Amen. Ha? Ang David sa reflectors, dili lang usa. Ang David sa mga reflectors, untak kita kanan. Mga David ba? Hallelujah. The man after God's own heart. David. Hallelujah. Amen? I'll tell you na, you will win in life. Because, diri pa lang daan, daog na yung muna. Amen. Nak, dagan pa kayo itudlo si Lord sa imo sa pulong sa Ginoo para matarong imong una. Dili lang ni kani upat na ni kapul sa i-share sa imo. But I'll tell you, the more you read the word of God, the more you understand your purpose in the Lord, I'll tell you, there's a lot that the Lord will register in your, di ba? Sa una ang tawag na ko na ko friend, kauban ako sa English major katong nag-eskwela mi. Magsige siya istoryahan no. Okay, I just want to tell you, according to my brain damage, ang iyang word is brain damage. According to my brain damage, di ba? Lisod kayo, wala na damage yung brain, ha? Amen. Gibuhat na ni Lord. Kabalo ba kung anong gibutang na ni Lord? Sa taas na. Dili ang heart sa taas. Kuya, ano? Pag ang heart sa taas, ang brain diri. Kuya, kaya, no? Pero ano kaya na sa taas? Para makahunahon na kagtarong. Dili ka permitin na lang emosyonal. Amen. Maging rational po ka. Amen. Gibutang na diya sa taas. Ano yung purpose si Lord, anak? Amen. So, sometimes para maging healthy mong mind, di ba? Kung ano po, i-try og gunahuna based sa pulong sa Ginoo, di ba? Maging healthy mong mind. Ay pag sige gunahuna sa kay wala na kay. Kana ganing gunahuna ka unsaon nimo. Una-una apil ko unsaon ni Lord. Ay naku wala mo kasabot. Ako dagan mo kog problema na no. Dagan mo kog gina-challenge no. Basing nagtuo mo kamura na yung problema ha. Ana pa sila next level is a greater devil. Ana pa sila. Kung asa daw imong level, mas kuyaw daw ang devil diha. Tinood na. Di ba? Kung ang imo daw income 500,000 ang month, ang ipong expenses dapat sa mga 400,000. Amen? Kung ang imong income kay nalang sa mga 1.5, ang imong expenses dapat sa mga 800 to 1,000. Nag-gets mo na? Kung magunahaw na ko, unsaon na ko na, lisod na. Muna, we will train our minds to obey according to the word of God. Di makaingon dyan kasi mong kagalingon, Lord, unsaon ka ni mo ni Lord, no? Kaning akong amigo, Lord, nga unsaon naman ako nag-invite, di magin mo to the Lord, unsaon ka ni mo ni Lord? Amen? Kaning akong mama, Lord, Jesus, kada buntag na lang mo rin ito ba, Lord, unsaon ka ni mo ni akong mama, Lord, no? Ano ba? Di ba? Amen? Unsaon ka ni Lord? Unsaon ka ni mo, Lord, nga ako ang kinabuhi, Lord, nga, hindi ka rin di mo kumuobey sa akong leader, unsaon ka ako ni mo, Lord? Amen? Hallelujah. Dili ni doctrinal na nawali. Dili ni kanang
liturgical. Nga, kuha ni siya na, kanang, this is wisdom. Kaya ang yawa, anak, the days are evil. Anak pang Bible. Pagdawat mo kan Jesus as your personal Lord and Savior, wala man ka namatay diretso. Okay lang, pagdawat nimo, ingon ka, Lord, salamat, Lord. Pag namatay ko, Lord, langit na ko. Wala pa man ka namatay. Ay po, pag ampo, mamatay na ko, Lord, palangit na ko. Ay, usa. Di ba? Pero kabalo ka nga, pag nawala ka, langit ka, pero wala pa man ka nawala. Sulong-sulong ka siyawa. Pag sulong-sulong siyawa sa imo, ha, unahon na imong mind. Karon ako na nagingon sa imo, ha. Utok niya imo na-unahon. Diba? I-twist niya ang word, diba? Ang word, God is love. 1 John 4:8, God is love. Muna ang word. Lahat naman ron. I-twist man sa yawa. Love wins. Love wins. Oh, muna ron. Bakit pa ko? Ayaw ko ko, anak. Lagi ko, masama bang magmahal? Oh, kayawa ba? Kami niya sagpaon, Ha? Ang masama bang magmahal? Na nagmahal lang naman ako. Mau ba? Hindi mo naman imong, namali na. Love is God na. Ibis, 1 John 4:8, God is love. Love is God na. Nahimo ng love ang Ginoo, ibis ang Ginoo, love. Si Lord, may gugmaon. Nawa, nabuang na. Lisod na. Twisted lagi. Mo na ang serpent. With one question. He started not with the fruit. He started with one question. And then one question, ano itabo? Wala. The desired follow the heart. Eve's heart. It follows the disobedience touches her hand. Kaon na niya. Nagsugutanan sa thought. One question. Amen? Wala man tayo problema. Kasabot mo ko sa imo kay gusto ka nagugma na attract man kaniya. Pero kabalo jud ka nga dili na gikan sa pulong sa Ginoo. Dili na gikan kay Lord. So dili na mulungtan. Amen. Okay? So again ha. Maginigugmaay ta pero mabot sa punto nga. Can we love in a way that we can be righteous? Can we love in a way that our standing with the Lord is right? It's upright. Can we do that? Can we serve the Lord with a heart that is upright? Can we love other people with a clear conscience in our heart? With just only obeying God's commandment. God's original design in each and every one of us to live in our purpose. Can we do that? It's time to silence the giants in our mind. Amen?